the time of year when good friends are near, trying hard to find a quiet moment, sharing love and joy, the children with their toys. Sadness fills my heart to see you go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. I remember when the times we used to spend, walking hand in hand until the sun sets. Then came Christmas Eve, the wish it gave to me. How I wish I tried to make you stay. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. It's been a long, long time. I need you by my side. Hold me tight and don't let go. Let go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Don't go. Ikaw ang superstar, ang
lumapit sa'yo. Di ko malaman ang gayuma mo. Mayroon ka pa yatang anting-anting sa'yo pag-smile. Hinihimatay sila sa'yo. Ikaw ang superstar, ang star ng buhay ko. Mahirap ma-inlove sa isang katulad mo. Ikaw ang superstar, ang star ng buhay ko. Mahirap ma-inlove sa isang katulad mo. Hello, little ones! Welcome to our vlog. For today's video, ipapakita namin sa inyo kung saan kami nagre-ready bago mag-taping. Hala! Ang daming kalat! Ate Jason, okay ka lang? Naku, nakalimutan yata natin maglinis dahil nagmamadali tayo kanina. Ate, anong gagawin natin? Alam ko na! It's time to gather our LJP friends and let's tidy up together! Tidy means that things are clean, neat, and in the right place. Being neat and tidy is an essential skill that should be mastered at an early age. This will help children build good habits that are important in maintaining their health and well-being. Key life skills taught in tidying up include responsibility, independence, self-care, confidence, gratitude, and many more. There are many methods to tidy up, such as Montessori method, where you find a home for everything. KonMari method, where you only keep items that spark joy or makes you happy. Clutterbug method, where you find out how you like to keep your things organized. Example, visual or hidden, big boxes or small boxes. And the 5S method, or the sort, set in order, shine, standardize, and sustain system. Ang bili ni nanay, maging masinop sa gamit. Gaya ng ating damit. Kapag nasuot na, huwag basta iiwan kung saan-saan. Ilagay agad ito sa labahan. Maging masinop tayo lagi, little ones! Play, go, or clean as you go. It's something I keep in mind so I won't forget to clean up after myself. Clean as you go. Let go. Kung saan tinura, sudan ibabalik. Yun ang panaging sinasabi sa amin ni Pama para maiwasan ang kamat sa bahay. Sometimes, my mom tells me to get rid of my old stuff. But that can be hard, so I follow the 20-20 rule. From my allowance, I'll take 20 pesos, and I'll count up to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I made up my mind. This
goes over to the INC giving donation box. And this goes to my piggy bank. Magandang araw, little ones! Ito ang LJP News para sa espesyal na selebrasyon ng Buwan ng Wika. Nandito tayo sa Children's Museum kung saan ginaganap ang 2-day poetry writing workshop na may temang Kahit Ako Ay Bata, Ako Ay Huwaran. Maaga pa ay dumating na ang mga batang kalahok mula sa mga distrito ng Caloocan North at Camanava. Excited silang lahat magsulat ng tula. Masaya silang sinalubong ng SEBC at INC Children's Museum staff. Ang saya ng kwentuhan at ngiti nila. Dito sa Rainbow Room, nagsimula na ang unang poetry session. Tinuturuan ng mga bata kung paano gumawa ng tula gamit ang damdamin at pananampalataya. May mga teacher at facilitators na tumutulong sa kanila sa pagsusulat. Nagbibigay sila ng inspirasyon sa mga bata. Ipinapaalala na kahit bata pa tayo, kaya nating ipakita ang kabutihan at pagmamahal gamit ang ating wika. Maganda po. Yung experience ko po ngayon ay masaya po yung mga laro. At palagi po kami kumakanta. Masaya po yun. Masaya naman po, nag-enjoy po talaga ako ng madami. Ito po ang aking tula. Ako ay isang batang huwaran. Ako ay laging masaya. Ako ay laging sumusunod sa utos ng aking mga magulang. Ako ay magalang. Kasama rin natin ngayon sina Brother Larry Sabangan, isang eksperto sa creative writing mula UP Diliman. At si Kuya Ephraim Mangulabnan na nakatapos ng Filipino and Philippine Literature. Hello po! Hello, Yana and Ina. Hello, Ina, Yana. Kuya Ephra, why is it important that we kids should be exposed to these kinds of activities? Ayun, mahalaga na sa batang edad natin, sa murang edad natin, na dumadalo tayo sa itong mga aktibidad, lalo na inilulos na dito ng ating pamamahala para sa ating benefit, lalo tayong mga kabataang Iglesia Cristo. Ngayon, ginawa natin yung Filipino Poetry Workshop. Inaalala natin yung ginugunita natin ngayong buwan, yung buwan ng wika ng ating bansa, kung saan ay ito ay Filipino. Mahalaga sa murang edad natin, ma-expose tayo kung ano ba yung kinagisnan nating wika sa ating bansa. At the same time, mahalaga na matutunan din natin na kung paano ba gumawa ng tula dahil sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng panibagong skills sa ating buhay na magagamit natin sa school, magiging hobby natin. At the same time, magagamit natin itong skills na to sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Kuya Larry, why is it important to express our feelings in a positive way? Ganitong activity, yung pagsulat ng tula, ay mahalaga siyang outlet para sa pag-express ng ating mga sarili. Pero ang tanong, sa anong paraan? So maganda yung tanong mo na nasa positibong pamamaraan. Kasi nga, dahil sa ang mga bata ngayon, kayo ay naagaw kumbaga yung attention natin sa maraming bagay, especially sa social media. So, ang pag-express ng sarili sa positibong paraan sa pamamagitan ng tula halimbawa ay napakahalagang outlet.
Kasama rin ng little ones ang kanilang mga magulang at guardian. Nakangiti at proud na proud sina Mommy at Daddy sa ating playmate. Sa ikalawang araw ng aktibidad, ang mga bata naman mula Makati, Metro Manila East at Metro Manila South ang makikilahok sa atin. Tuloy-tuloy ang pagdiriwang ng wika. Hanggang sa susunod ulit, little ones, patuloy lang sa pagsusulat, pagngiti, at pagiging mabuting halimbawa sa lahat ng mga bata. Ako si Yana para sa LJT Group. At ako naman si Ina para sa Little Ones Playlist. What did the broom say to the vacuum? Wow! I'm so tired of people pushing us around. Tagaraw sa may dagat na masyal at pagdilim sa may baybay humimlay at nagyakap sabay sa pagsabog ng alon, sabay sa paghuni ng ibon, saksi ay liwanag ng buwan. Di ba sabi mo pa na wala pang iba, na ako ang una sa pagmamahal mo, sinta. At ang buhay nating dalawa'y nagbunga ng makulay na pag-ibig na dakila. Ngunit bakit ngayong umuugong ang hangit? Ulan, singlamig ng gabi, ang mga halik mo, niwala ng apoy, titig mo sa akin. Naglaho ba ang pagmamahal mo, sinta? Hindi ko rin inaasahan ang mga pangyayari at dinaramdam ko rin ang gusto ang pagkasawi ng ating pag-ibig. Ngunit, kailangan tanggapin natin na ganito ang buhay. Ibig ko lang malaman mo na mahal pa rin kita. At nagyakap sabay sa pagsapog ng alon. Di ba sabi mo pa na wala nang iba, at sa habang buhay tayo'y magsasama. Nakamtan ko ang pagmamahal mo, sinta. Ngunit
mo sa aking naglaho na ang pagmamahal mo, sinta. And bandanas on. Baskets ready. Dustpans and brooms ready. Trash bags ready. Cleaning spray and wiping cloths ready. Now we're ready to defeat our enemy. Wait, who's our enemy? Kalat. Kalat is our enemy. Let's go! Wait! Dapat may system tayo if you want to organize properly. Let's follow the 5S method. Sort!
paradise. Sustain! O diba? Ang ganda at ang ayos na ng ating paligid. Friends, let's give it this way Hindi lang dito, kundi sa mga bahay natin. Natuto na tayo ng self-discipline, nakakatulong pa tayo kina nanay at tatay. Hello little ones, it's storytelling time. Ang title ng ating story ngayon ay Belle's Gratitude Notebook o Ang Notebook ng Pasasalamat ni Belle. Handa na ba kayo sa ating story for today? Okay, simulan na natin. Sa wakas, Sabado na. Walang pasok sina Ate Dana at Kuya Cody kapag weekends. Ito rin ang rest day ni Tatay sa trabaho. Kaya, sabik na sabik akong makasama ang buong pamilya. Nakaupo si Ate Dana at binabasa ang kanyang paboritong aklat. Hi ate, pwede ba akong humingi ng tulong? Tanong ko sa kanya. Hi Belle, oo naman. Ano yung hawak mo? Sagot ni Ate Dana. Activity namin ito sa pagsamba ng kabataan. Ang tawag dito ay My Gratitude Notebook. Hindi ko pa alam kung paano ko ito sisimulan. Pwede mo ba akong tulungan? Tinagubilinan kami na maglagay ng mga larawan ng mga bagay na ipinagpapasalamat namin, sabi ko pa. Gusto ko sanang ilagay ang pictures ng mga paborito kong aklat at mga laruan. Ngumiti si Ate Dana at sinabing, magandang ideya yan. Yan ay ilan sa mga material na bagay na ibiniyaya ng Ama na dapat nating laging ipagpasalamat. Narinig kami ni Kuya Cody at sinabi, bukod yan, naaalala mo pa ba noong nagkasakit ka? Pinagaling ka ng Panginoong Diyos. Ipinagpapasalamat natin sa Ama ang pagbibigay niya sa atin ng malusog at malakas na katawan. Tama si Kuya Cody. Siguradong idaragdag ko rin yung larawan noong nasa klinik ako. Maraming salamat Ate Dana at Kuya Cody. Ipakikita ko rin ito ngayon din kay Nanay. Dali-dali akong pumunta sa kusina at ipinakita ang aking notebook kay Nanay. Wow! Ikaw ba ang gumawa nito? Tanong ni Nanay. Tinulungan po ako ni na Ate Dana at Kuya Cody, sabi ko. Kung gagawa rin ako ng ganyan, siguradong nandoon din ang larawan ninyong magkakapatid. Lagi naming ipinagpapasalamat ng tatay ninyo sa ating Panginoong Diyos ang pagbigay niya sa amin ng mababait na mga anak. Buong karangalang sinabi ni Nanay. Nay, gusto ko pong ilagay ang family picture natin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil ang aking pamilya ay walang sawang tumutulong at gumagabay po sa akin, dagdag ko. Ibinigay sa akin ni Nanay ang isang kopya ng aming family picture na ilalagay ko sa aking notebook. Narinig kami ni Tatay sa aming pag-uusap at sabi niya, higit sa lahat, Belle, ipinagpapasalamat natin sa Ama na tayo ay mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. At para maipakita natin ang pagkilala natin sa kanyang kagandahang loob,
ay lagi natin siyang sasambahin at pupurihin. Oh, tanghalian na. Mananalangin kami at ipagpapasalamat sa Panginoong Diyos ang mga biyayang aming pagsasaluhan. Sa wakas ay kumpleto na ang aking notebook. Okay, nagustuhan ba ninyo ang ating story for today? Nakinig ba kayong mabuti? Sige, kung talagang nakinig kayo, magtatanong si Kuya. Okay, ito yung first question ni Kuya. Ano yung isa sa mga ipinagpapasalamat ni Bel? Okay, Kuya Arjun? Pasalamat po siyang pamilya, tsaka kaanib po siya ng Iglesia ni Cristo. Okay, very good. O, second question. Kayo, ano ang ipinagpapasalamat ninyo sa ating Panginoong Diyos? Trisha? Nagpapasalamat po ako sa aking pamilya at sa ating Ama kasi po palagi niya po tayong ginagabayan at tinutulungan. Very good. Kaya tandaan natin, little ones, maraming bagay ang dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong magpasalamat sa Kanya at sa ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga biyaya at pagpapala nila sa atin. Hanggang sa susunod na storytelling, paalam! What did the mother broom say to the baby broom? Wow! It's time to go to sleep! Sagana na sana't lubos ang ligaya sa bahay na ito. Ngunit parang kulang. May bangang puno ng tubig, may bigas na isasaing, sa paminggalan ay may ulam. Wala na halos uliranin itong bahay na kahit pawid, sagana sa makakain. Nag-iisa sa may bukid, ligid ng sariwang hangin. Bahay na gawa sa pawid, nasa lilim ng kawayan, lungtian ang buong paligid, sa gulay at mga halaman. Itong bahay na kahit pawid, palaging kaakit-akit. Paligid ay kaibig-ibig, sa lupa ito ay
ay matanda na. Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagan at yakapin. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Sponges are great listeners. They soak up everything. So, why do we need to fold our clothes? Well, when our mother washes our clothes and dries them, we can help them by folding our own clothes and those that we can do. It's time to fold, little ones. Today, let us try the KonMari method of folding clothes. All right, let's start. Lay it flat. Lay the shirt out like it's taking a nap. Smooth and flat. Fold one side in. Fold one side in like you're hugging the shirt and fold the sleeve back. Fold the other side. Fold the other side in the same way, and now your shirt looks like a rectangle. Fold from the bottom to the top. Fold the bottom of the shirt up to the middle, and then fold it again to make a small square or rectangle. Make it stand. Try standing it up like a little book on a shelf. If it stands, you did it.
The KonMari method of folding clothes is helpful in tidying up our drawers or our cabinets because it keeps our clothes neat, easy to see, and easy to grab. No more digging through messy piles. It also helps us save space and take better care of our things, making your drawers look happy and organized. Hello, little ones! Do you want to play tidy up in your color game? Okay, this game is simple. Napansin niyo na maraming kalat dyan sa area na yan. We will shout out the color and you need to find an object with that color and put it on the color-coded shelf. Mayroon lamang kayong 8 segundo sa kada round. At kapag natapos niyo yon sa tamang oras, bibigyan namin kayo ng Little Tidy Hero sticker. Are you ready, little ones? And the first color is color blue. The next color is white. And the third color is color pink. The next color is yellow. And the next color is color violet. Congratulations and well done, little ones. Here are your badges. Oh, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! We hope you enjoyed tidying up with us. Kapag nakaayos ang mga gamit sa ating paligid, mas maayos ang ating pakiramdam. Di ba, Ate Jason? Tama, Arlene. Mayroon nga tayong kasabihan na cleanliness is next to godliness. Kaya naman ugaliin natin ang pagiging maayos o tidy mula sa ating mga tahanan hanggang sa ating mga paaralan at kung saan man tayo magpunta. Let us always be neat and tidy, little ones. Hanggang sa susunod na episode, magsama-sama ulit tayo dito sa Little Ones Playlist! This song is from Gilbert's Hard to Find Music Library. Sa tinang gigising, ang lahat ay nagdiriwang, pastong masagana, higaya ang diwa.
Christmas tree nagagandahan, daming ilaw ang tanglaw, pula't berde at may dilaw, may puti at may buhaw. Pagmasdan sa ating sasabihan, Pasko, alaala ng puso ko. Christmas ka na buhay sa'yo. Alaala ting araw ng Pasko. Ilalay ang iyong pagmamahal. Araw ng Pasko ay pag-ibig, pag-ibig na buhat sa langit. Alay ng pag-ibig, ito'y wala ng kiigig. May taginting ang tingaling-ling, ting-tingaling-ting. Naglalambing ang munting bating-ting habang kinukuliling. Anyayahan tawagin ang kaibigan niyo. Limutin ang lungkot sa buhay, tayo'y magmahalan. Sa'yo ay sumapit masayang Pasko. Yan ang hiling ng puso ko, nagmamahal sa'yo. Lumigaya ka sa tuwina, kahit di Pasko. At ang hiling sa Paskong ito, magkapiling tayo, magkapiling tayo. Puto at suman, kung Pasko'y patitikman, kahit sa syudad o sa bayan, lahat ay may handaan. Sa baryo ay karaniwan ang puto at suman. Anong sarap, malinamnam itong puto at suman. Saganang Pasko, saganang Pasko, saganang Pasko, taong manigo sa ating mundo. Manigong Pasko at bagong taon, natahimikan ang aming dasal sa ating mundo. Ang Pasko sa inyo'y sumapit, sagana at may pag-ibig. Ang bagong taong manigo ay mapasa inyo. Ang Pasko sa inyo'y sumapit,